praise. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito po sa May Road 1. So, kami po ay naparito para po maghayag ng mensahe ng Diyos at huwag po kayong mag-alala dahil kami po ay maghahayag ng libreng salita ng Diyos. Wala po kaming kukunin sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Yan, so libre lang po ang salita ng Diyos at hindi rin po kami mag-aabot sa inyo ng kahit na anumang bagay o sobre po, mga kapatid, mga kaibigan. Alam niyo po ba na meron po nakasulat sa Mateo chapter 4 verse 4? Sabi po doon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niyo po ba na hindi lang pagkain pagpisikal ang kailangan natin para mabuhay? Kailangan din po natin ang salita ng Diyos. Kung ang ating mga pisikal ay pinapakain natin ng ating mga upang maging malakas, pinapakain natin ang ating mga laman para hindi maging sakitin, hindi maging healthy. Alam niyo po, meron tayong mga kaluluwa, meron tayong mga espiritu, at ang pagkain po ng ating mga kaluluwa at espiritu ay ang salita ng Diyos. May nakasulat po sa Juan chapter 15 verse 5. Sabi ng Panginoong Jesucristo, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Alam niyo po ba na ang isang taong hiwalay sa Panginoong Jesucristo ay wala siyang magagawa? Dapat po nating malaman na kailangan natin si Kristo sa buhay natin, kasi ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito ay galing po sa Panginoon. Yung buhay natin, yung lakas natin, yung mga pag-asa natin, yan po lahat ay galing sa Panginoon. Kaya we need the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba kung bakit may mga panalangin na hindi po dinirinig ng Diyos? Meron pong nakasulat sa Isaiah 59 verse 2. Ang sabi po doon, na ang mga tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya hindi nila makita ang Diyos at hindi marinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Alam niyo po ba na kung magpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, hindi natin makikita o makikilala kung sino ang Diyos. At lalong-lalong hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan pagdating ng araw. Sapagkat po sinasabi sa banal na kasulatan na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, alisin na natin ang lahat sa buhay natin. Huwag lang ang Diyos na nagbibigay ng buhay at pag-asa sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay panandalian lang na mananahan sa mundong ito. Ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lang. Sapagkat sinasabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27, sapagkat itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Tayong lahat po na naririto ngayon ay nakatakdang mamatay. Ito lahat ng bagay kasama yung buhay natin temporary lang sa mundong ito. Alam niyo po ba na meron pang buhay sa kabilang buhay? Merong langit at merong impyerno. At yun dapat ang dapat nating paghandaan. Yung patutunguhan natin sa kabilang buhay. Sapagkat sa kabilang buhay, yun ay buhay na pang walang hanggan. At alam niyo po ba na hindi po lahat ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat ay magkakaroon ng kaligtasan sa kaluluwa. Sapagkat sinasabi po ng Panginoon sa Mateo chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon,
malapit na siyang dumating. Kaya kailangan natin siya sa buhay natin. Bago po kami umalis sa lugar po ng Road 1, nais po namin mag-iwan ng isang maikling panalangin para po sa ating lahat. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa buhay, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po, Ama, dahil ipinigay mo ang Panginoong Hesukristo bilang alay para sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isang naririto, yung mga nagtitinda, naghahanap buhay, Panginoon, yung mga tricycle driver, Lord God, yung mga namimili, naglalakad, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang buhay ng bawat isang naririto. Ilayo mo kami sa anumang uri ng sakit at karamdaman, sa disgrasya at kapahamakan. Ito po ang ating sabat panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen and amen. So to God be all the glory. Muli mga kapatid, mga kaibigan, alisin na natin ang lahat, kalimutan na natin ang lahat, wag lang ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay.